Hallelujah. Come on everybody, let's stand up. Uli nating bigyan ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Come on everybody, malakas na palakpak para sa ating Diyos na mga hari ng hari at Panginoon ng Panginoon. Hallelujah! Tunay nga isisigaw namin ang iyong karangalan, ang iyong kabutihan. For this reason, O God, ikaw ang maluwalhati at wala na ito pa. Hallelujah! Come on! Gusto ko ngayon umaawi, ako'y sa'yo, ika'y akin. May saya't galak sa iyong piling, ako'y sa'yo, ika'y akin. Kaibigan ang aking ako, kaya ka alam iyong ating kaligtasan sa iyong pangalan. Kasama sa habang buhay, isisigaw. Hallelujah, Jesus, you're the only one who exists in your laban. Hallelujah, wala lang nahanapin pa, Jesus, you are more than enough. Hallelujah. Huwag na mag-iisip pa. Puso ko ngayon umaawi, ako'y sa'yo, ika'y akin. May silat ka lang sa iyong piling, ako'y sa'yo, ika'y akin. Kaibigan aking ako, kaya ka ng iyong ating kaligtasan sa iyong pangalan. Kasama sa habang buhay,
as we continue to give you praise, worship, let's go back into His Word. Sabi sa Awit chapter 9 verses 1 to 2. Pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahangahangang ginawa mo ay ipapahayag ko. Dahil sa'yo, kami ay aawit na may kagalakan. Pupurihin ka namin, O Diyos, makataas-taas. Minsan papalakpakan natin ang Diyos. Itataas, kabutihin mo, Panginoon. Itataas. Kung gaano ka kabuti, Panginoon. Kung gaano ka kasusuma sa amin, O Diyos. Sa umagang ito, Panginoon, nais lamang namin na Ikaw ay magpapuri at mapasalamatan. Para sa amin, Panginoon Hesus.
sumasamba, Panginoon, sa iyong kagandahan loob, Panginoon. Sa iyong habag, Panginoon, sa iyong pagmamahal, Panginoon. Kaya kami nandito, Panginoon, sa iyong harapan, sa iyong trono, Lord. Habang kami patuloy na nalambahan sa iyong pangalan, O Diyos, nawa, sa aming salita na maririnig ngayong umagang ito, Lord, hiningi po namin ang iyong pagsama, Panginoon, ang iyong presensya, ang iyong banal na presensya, Panginoon. We're asking, O Lord, to give us, to open our hearts and our minds and our souls, so Lord, tunay nga, Panginoon, ang iyong salita mo ay tumimo, Panginoon, pag-itas ang kapan, Panginoon, sa iyong plano, Panginoon, sa iyong mga pangako, Panginoon. Taste of your goodness, to see of your goodness, and to fulfill your goodness, so that it belongs to your name. At sa magkahayag na iyong salita, nawa, Panginoon, overflowing wisdom, overflowing beauty, O Lord, may be upon to her, O God. So lang namin inadakila ang lahat nito sa iyong banal mong pangalan. Jesus' name we pray. Amen. God bless. Wow, a blessed Sunday to all blessed people of God! Amen! Isang magandang umaga po sa inyo lahat. At tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating serye, sa ating... Okay, this is our series for the month of October. Okay na po ba kayo? Nakasettle na po ba lahat? Handa na po bang makinig? Sumigaw na malakas na amen na handa na makinig! Wow, okay. So, our series for this month of October is Opposite Attacks. Okay, if you were here last Sunday, pinaliwanag ko po bakit ito yung ating tema. Dahil ito po, pag-usapan po natin yung mga pananaw, paniniwala ng mundo, ng mga nakakaraming tao sa ngayon na hindi sinabi at hindi makikita sa Biblia. So, we will try to enlighten each one of you para makita natin na hindi ito ang dapat nating paniwalaan dahil alam na maraming tao ngayon kung ano yung alam ng iba at ginagawa ng iba, akala iyon ang totoo. Pero sa ating mga Kristiyano, dapat tayo po ay may paninindigan na ang sinabi lamang ng Panginoon ang ating paniniwalaan. The Bible is the final authority to all Christians. Amen? Okay, so pag-aralan nung last Sunday, kung nandito po kayo, ang pamagat po ng ating preaching ay happy lang. Okay. Dahil sinasabi ng maraming tao na basta masaya ako, hindi naman masama na maging masaya ako dahil wala naman akong tinatapakan at sinasaktan na tao. Pero nung last Sunday, ipanaliwanag sa atin through the Holy Spirit na ayaw ni Lord na maging masaya ka lang. Tama po ba? Kasi gusto ni Lord, hindi ka lang masaya, pinagpala ka pa. Amen. So ayaw ni Lord na maging masaya ka lang, kundi fulfilled ka and grateful ka. Kasi ang tunay na kasiyahan, iyan po ay nagmumula sa isang nagpapasalamat na puso. Amen po ba? Yung taong lagi nagpapasalamat, yan yung mga taong masasaya. At alam mo bakit ka masaya? Dahil may ginawa ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba? And last week or last few days, marami tayong naranasan and marami at totoo po ang ating Diyos ay God of surprises. Handa na po ba kayo ma-surprise ngayon? Tabi mo sa katabi mo, handa na ako. Wow. Okay. Sabi na iba, handa na ako. Okay, our part 2 is believe to see. Okay, alam nyo na kung ano yung ating i-enlighten, yung ating i-correct sa ating pag-uusapan ngayon. Dahil ito ang paniniwala ng maraming tao. Basahin natin. Yan, di ba? Siguro noon din tayo, na hindi pa tayo mga Kristiyano, ito rin ang paniniwala natin. Kasi tayo mga tao, sigurista tayo. Yang katabi mo, sigurista yan. Tama ba yan? Tama ba yun? Di ba? Kung wala rin lang ako mapapala, sabi, ba't pa pupunta doon sa church? Anong gagawin ko doon? May mapapala ba ako doon?
Okay. So gusto ng mga tao, lagi may ebidensya. Di ba? Pag may walang nakitang ebidensya, hindi ako pupunta dudong. Kasi wala naman eh. Di ba? Wala naman nangyayari eh. So yung iba, tumitigil, nangihina, nalulugmok, dahil akala nila, pag naging Kristiyano ka na, sumusunod ka na sa Panginoon, maayos na ang lahat, wala nang problema. Kaya lang, kung natatandaan natin yung kay Nehemiah, habang ikaw ay lumalapit sa Diyos, habang ikaw ay sumusunod sa Diyos, tandaan po natin, mas maraming oposisyon, mas maraming problema. Bakit? Dahil ayaw ng kaaway na mapalapit tayo sa ating Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon, nandito kayo lahat. Alam ko, nagtagumpay tayo sa kaaway ngayong araw na ito. Amen! Okay. So sabi ng mga tao, to see is to believe. But the Bible says, ito sa John 11 verse 40, but didn't I tell you that you will see a wonderful miracle from God if you believe? Okay. Ito'y sinabi ng Panginoon kay Marta at kay Maria, di ba, nung mamatay ang kanilang kapatid na si Lazarus. Di ba, noong una parang may paninisi, kung nandito ka lang, sabi nila, kung nandito ka lang, sana hindi nangyari yan sa kapatid namin. Pero sabi ng Panginoon, pinaalala sa kanila, hindi ba sinabi ko sa inyo, makikita ninyo ang mga himala sa buhay nyo kung maniniwala kayo. Yan ang sinabi sa kanila ng Panginoon. Kayo rin po ba, naniniwala kayo sa sinabi ng Diyos? Meron tayong makikita kung tayo may maniniwala. Okay, importante yung paniniwala o yung ating faith. Bakit? Sa pananampalataya at sa paniniwala natin sa Diyos, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Amen? Efeso 2:8-9. Ganyan din, sabi doon, nagagawa natin at nagkakaroon tayo ng maraming bagay. Kasi ang sabi doon sa Hebrews 11:6, ang pananampalataya ang makalulugod sa Panginoon. At pag nasumpungan ka ni Lord na may pananampalataya ka at lagi mong hinahanap sa Lord, the Lord will reward you. Amen? So lahat yon. At sa mga taong may pananampalataya, may paniniwala, lahat kaya mangyari sa kanyang buhay. At alam ko, tayo'y nagpapatuloy dahil gusto natin may mabago sa atin. Dahil habang tayo ay nasa Panginoon, laging may bago, laging may sobra, at laging may magandang mangyayari sa buhay natin. Amen? Okay. Sige, palakpakan natin yung Panginoon. Huwag niyong pag para sa Panginoon yan, huwag niyo pipigilan na. Sige, okay lang. Sige, lalo pang mas malakas para sa Panginoon yan. Paratingin natin sa langit yung palakpak na yan. Di ba ba? Okay, now, I would like to share to you 3 stories para bigyan natin ng katotohanan na kailangan muna tayong maniwala bago may makita. I will share to you 3 stories, okay? This is in the Old Testament. Unang-una, nung si Moses ay pinili ng Panginoon, tinawag at pinili ng Panginoon sa Exodus 3. So Moses, as God chose him to lead the Israelites going to Promised Land. Sino po naniniwala na pagpunta sa Promised Land, kailangan may pananampalataya? Now, Promised Land could be symbolically sa atin, ito yung mga bagay na gusto nating mangyari, yung pangarap natin, yung lugar o pwesto, posisyon natin sa buhay na gusto natin marating. That for us, ito yung matagal mong hinahangad mula sa ating Panginoon. This could be your promised land. At para sa akin po, kung ako tatanungin, bago tayo pumunta sa promised land, we need faith. Kailangan natin manampalataya sa Panginoon. Another story will be the 12 spies looking to the promised land. Ito naman yung time na sabi ni Moses, sabi niya, nagpadala ng 12 spies para tignan yung promised land. Kung ito ba ay malawak ba ang lupain, kung totoo na may flowing milk and honey, sino ba yung nandoon? Okay? Ngayon, looking the promised land, habang tinatanaw mo yung pangarap mo, kailangan mo pa rin manampalataya. Bakit? Kasi kailangan manampalataya ka na mangyayari yun. Ano man ang mga oposisyon, ano man ang problema na dumating, kailangan mag-focus lamang tayo. Tingin lang tayo ng diretso. Una sa Diyos at pangalawa doon sa ating goal. Tama po ba? Kasi minsan, habang tinitingnan natin yon, minsan nawiwindang tayo eh. May mga distractions sa darating sa ating buhay. Kaya nga, kailangan natin manghawak sa ating Panginoon. At ang pangatlo po, na istorya na aking sasabihin sa inyo, Jonathan and his armor bearer, okay, who were already in the promised land. Ito naman ang sitwasyon o istorya na kung saan nandun ang mga Israelita sa promised land. But still, we still need
faith. Kung tayo ay nakarating na sa mga bagay, nakuha na natin yung mga bagay na pinapangarap natin. Why? Because faith will preserve our vision. Ito ang magpapanatili sa ating puso na tayo hindi ma-distract ng kaaway, hindi mahadlangan ng kaaway, at magkaroon tayo ng karunungan paano natin i-handle ang lahat ng ipagkakatiwala sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? 3 stories, sabihin mo. Tapos baka sabihin niyo, Pastora, 3 istorya. Gano'ng kahaba? 3 oras po. 1 oras kasi bawat storya. Okay lang? Magtatapos siguro tayo mga 3:00 ng hapon. Sumigaw ng malakas sa amen ang payag na makinig ng 3 oras. Wow! Talaga bukang-busog pa kayo Ako'y kumakalam na dyan ko. Pero okay lang. Maganda po ito. Okay, ngayon, pag-aralan natin. The first story, when God called and chose Moses. Okay? So, paano natin makukuha yung ating mga mangyayari sa atin, yung ating pinaniniwalaan? Exodus 3 verse 1. Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the far side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. Ngayon, si Jethro po ang naging biyanan ni Moses, at ang naging trabaho niya, tagapag-alaga. So habang siya nag-aalaga ng tupa, nagpapastol siya ng tupa, may bigla siyang nakita. Anong nakita niya? Ito sa verse 2. There, the angel of the Lord appeared to him in flames of fire from within a bush. Moses saw that though the bush was on fire, it did not burn up. Nagulat siya, nakuha yung atensyon, busy si Moses, nagpapastol, may biglang, nakuha yung atensyon niya. Isang puno, may apoy, pero hindi natutupok. Wow. Di ba? Ano yun? Nakuha yung, naging curious si Moses, nung makita niya yun. Sabi niya, ano yan? Ngayon, alam niyo po ba mga kapatid, ang Panginoon, ayaw niya na mag-settle lang tayo sa pagiging curious. Dahil sa totoo lang, lahat tayo na nandito ngayon, napunta tayo dito dahil naging curious tayo. Tama po ba? Ano kaya yung sinasabi nila na born again Christian na yon? Bakit yung kapitbahay namin, pag umaga-umaga, ang lakas ng diba, kanta ng kanta. May ano ba dyan? Diba? Parang lagi walang problema yan. Kanta na lang ng kanta. Parang minsan umuungol na aso, hindi ko alam. Diba? Minsan, akala mo wala siyang problema, pero masaya pa rin. It was curiosity, diba? Na nakuha yung ating attention. And now, we are here. Just like Moses. Okay, na-curious siya. Ano ba yan? May apoy, pero hindi nasusunog yung puno. Ano yan? Pero sa panahon ngayon, ayaw ni Lord na mag-settle ka lang sa pagiging curious mo. Ayaw lang ni Lord na nakatingin ka lang habang pinagpapala yung ibang kapatid. Ayaw ni Lord na ikaw ay hanggang taga-wish lang. Nasasabihin mo, sana all. Na may lagi nagte-testify na ganito buhay namin, nakakapunta kami dito, marami mga sarap makakain, nakakabili sila ng ganon, tapos sasabihin mo, sana all. Ayaw ni Lord na hanggang doon ka lang. Kaya alam ko, pinapunta ka dito ni Lord dahil may mensahe sa iyo ang Panginoon. At kung handa ka na, pumalakpak ka sa Panginoon. So Moses thought, I will go over and see this strange sight. Why the bush does not burn up? Ano kaya yung bagay na yan? Bakit nangyayari yan? Diba? So ginawa niya, sabi niya, lumapit siya doon mas lumapit siya. Ngayon, ito ang clue. Okay. Kung gusto mo talaga na hindi ka manatili sa pag-wish lang na sana all, kailangan mas lalo ka palang lumapit sa Panginoon. It would start with your curiosity, at yung curiosity mo na yan, dapat iyan na magtutulak sa'yo palapit sa Panginoon. Ano kaya nangyari sa Kanya? Di ba? Bakit kaya nangyari sa Kanya yon? Ngayon, tinan natin. Para maranasan natin yon, gusto ni Lord na hindi lang yung iba makaranas, pero ikaw din. Kasi ang gusto ni Lord, para maranasan mo yan, kailangan i-involve mo sarili mo. Kaya kailangan lumapit ka. Hindi yung laging ibang tao magsasabi sa iyo, uy, lapit ka, lapit ka. Kasi gusto ni Lord, ikaw mismo, sa sarili mo, magdedesisyon ka na, hindi, lalapit ako sa Panginoon. Kahit hindi ako in-invite, pupunta pa rin ako sa church.
Kahit hindi ako bigyan ng pamasahe, pupunta pa rin ako sa church. Di ba? Kahit walang mag-follow up sa akin, pupunta pa rin ako sa church. Kasi gusto ni Lord, ikaw mismo sa sarili mo, ikaw mismo magdidesisyon para lumapit sa ating Panginoon. So it involves yourself. Kailangan i-involve mo ang sarili mo para maranasan mo kung paano ka gamitin ng ating Panginoon. When the Lord saw that he had gone over to look, God called to him from within the bush, Moses, Moses. Nung makita ng Panginoon, wow, curious. Kinuha mo na yung atensyon niya, nagpasiga, nagbigay ng apoy, nakuha yung atensyon. Lumapit, alam niyo ba, attracted si Lord sa mga curious na tao. Tingnan mo katabi mo. Attracted yan si Lord. Wow. Kasi pumunta siya dito dahil may curious siya eh. May gusto siyang marinig. Tama po ba ako? Curious kayo na meron kayong gustong marinig at maranasan ngayon sa ating Panginoon. Okay, ngayon, nung makita ni Lord na curious si Moses, doon siya tinawag, Moses, Moses. Okay, ngayon, ang sabi ng Panginoon, nung narinig ni Moses yun na mayroong tinig na tumatawag sa kanya, ang sagot ni Moses, "Here I am, Lord." Lord, nandito lang ako. Diba? Kaya yung iba, pag tinatawag ka ng Panginoon, sabi mo, Lord, nandun lang siya. Wag ako, Lord. Siya na lang, Lord. Kaya lang, pag narinig pala natin ang tinig ng Diyos, ang gusto sagot na, Lord, nandito po ako. Kailangan, nandito lang ako. Kailangan hindi lang si Ogie Alcacid ang sumagsasabi nun. Nandito lang ako. Kailangan, lahat ng Kristiyano, alam mo sa puso mo kung tinatawag ka ng Panginoon. Amen. Kaya lang, nung gusto pa lumapit ni Moses, sabi ni Lord, teka. Do not come closer. Sabi niya, take off your sandals. Hubarin mo muna yung panyapak mo. For the place where you are standing is holy ground. Ngayon, maraming mga tao, akala nila pag sinabing holy ground, it is only in the church. Mali po. Ang tunay na holy ground ay kung saan na ikaw ay kinakausap ng Diyos. In your devotion, when you read the Bible, or when you worship the Lord, alam ko nangungusap sa inyo ang Panginoon, and that could be your holy ground. Amen? Na pag narinig mo ang tinig ng Diyos na alam mo, kinakausap ka ng Panginoon, masasabi mo, kahit nga nasaan ka it could be the holy ground. Pag naka-receive ka ng mga revelations from the Lord, that could be your holy ground. Amen po ba? Kaya nga, we encourage you mga kapatid to do your devotions. Kasi masarap sa pakiramdam, masarap maranasan ang lagi kang nasa presence ng ating Panginoon. Amen po ba? Huwag po natin katatamaran ang pagdadasal. Huwag po natin katatamaran ang pagbabasa ng Biblia. Dahil doon tayo kakausapin ng Panginoon, just like Moses. Okay, now verse 6. Then he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. At this, Moses hid his face because he was afraid to look at God. At nung siya ay malapit na, hinubad niya sandalyas niya, doon nagpakilala ang Panginoon. Ako, ang Diyos na yung mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Jacob, at ang Diyos ni Isaac at ni Jacob. Ngayon, bakit kaya ganon ang ginawa ng Panginoon kay Moses? Because great task requires God miracle. Ganon ang ginawa ng Panginoon nung tawagin si Moses, ipinakita mo na yung kamanghamanghang bagay dahil hindi ordinaryo ang ipapagawa kay Moses to lead the Israelites going out from Egypt and going to the promised land. Take note of this, millions ang kanyang pamumunuan. At para mamuno ka ng ganung mga tao, kailangan mo na matinding pananampalataya. Mahirap hawakan, mahirap kontrolin ang mga tao, kundi iaasa mo lagi sa ating Panginoon. Amen po ba? Okay, ngayon, pag-aralan pa natin. Tingnan natin sa verse 7. The Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. At doon na siya kinausap ng Panginoon. Alam mo ba, Moses, kung bakit kita tinawag? Kinuha ko ang attention mo? Kasi naririnig ko ang iyak, ang daing ng aking bayan.
dahil sa kanilang pagiging alipin. And I am concerned about their suffering. Now, this is a good news. Kung sino ka man ngayon na pumunta ngayon, na may dalahin ka, may suffering ka, meron kang kabigatan sa puso mo at lagi kang umiiyak. Kapatid, this is the good news. Napapakinggan ni Lord ang daing ng puso mo. At alam ko, gumagawa na ang Diyos sa buhay mo. Amen. Kailangan lang maniwala ka. Hallelujah. Okay, ngayon, tingnan natin sa verse 8. So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them up out of that land into a good and spacious land. Moses, ikaw ang napili ko para pangunahan ang aking bayan at dadalhin sila doon sa lupain na pinangako ko. Now, take a look at this. How the Lord described the promised land. Una, good and spacious land. Yung pagdadalhan mo sa Kanya ay isang magandang lupain at spacious. When you say spacious, maluwag. Now, ano po ang revelasyon niyan? Kagabi, ito po ang revelasyon sa akin na dumating mga kapatid. Yung promised land natin, titiyakin ni Lord na maluwag. Hindi yan maluwag, hindi lang yan maluwag sa space o sa sukat, kundi maluwag din sa time. Bakit kailangan mangyari yon? Maluwag sa lugar, maluwag sa time. Kaya nga pag sinabi mong promised land, titiyakin ng Diyos, magiging maluwag ka, na magkakaroon ka ng panahon, hindi lang para sa business mo, hindi para sa trabaho mo, magkakaroon ka rin ng panahon para sa Diyos. That's the revelation. Kaya, kung yung sinasabi mo ngayon, na nakuha mo na yung promised land mo at nakarating ka na, pero wala kang panahon sa Diyos, it's not your promised land. Kasi sabi ng Lord, spacious. Titiyakin ng Diyos, maluwag. May time ka, kung para sa pamilya mo, mag-aasawa ka na, Lord, this is it, Lord. Salamat, Panginoon. May asawa na ako. Tapos nawalan ka ng panahon kay Lord, that's not your promised land. Amen? Nakukuha niyo po ba sinasabi ko? Kaya whenever we pray for that promised land, ito ang bibigay sa atin, spacious, maluwag. Maluwag kasi schedule. Kasi para may time ka na magpasalamat sa ating Panginoon. Another, a land of flowing with milk and honey. Okay? So magandang lugar. Ito yung promised land. Kaya lang, ito rin yun, the home of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, Jebusites. Kaya mga kapatid, tanggalin natin sa isip natin, pagkalooban ng Diyos o God's will, pag galing sa Diyos, wala nang oposisyon. Kasi maliwanag sa promised land, nakatira din doon yung mga kaaway ng mga Israelita. Amen po ba? Bakit pinahintulutan ng Diyos yun na nasa promised land yung mga kaaway nila? Bakit? Para lagi silang aasa sa ating Panginoon. Para lagi sila tatawag sa ating Panginoon. Para lagi sila, di ba, na mananalangin sa ating Panginoon. Kasi pag nakuha natin, sabi ko sa inyo, it takes faith. Kailangan may faith lagi tayo. Pag inaasam natin, pag nakuha na natin, kailangan may faith pa rin tayo sa ating Panginoon. Okay, ngayon, nung sinabi ng Panginoon kay Moses yun, kung ano ipapagawa sa kanya, ito ang tugon ni Moses. Moses answered, sa Exodus 4 verse 1 na po tayo, what if they do not believe me or listen to me and say, the Lord did not appear to you? Sabi niya, paano na? Paano kung? Tama po ba? What if? Paano kung? Hindi sila maniwala sa akin o makinig sa akin. Sasabihin nila, totoo ba? Nagpakita sa iyo ang Panginoon? O, di ba? Ngayon, minsan, yung mga what if natin, paano na? Pag hindi niya ako sinagot, paano na? Pag magsarado, pag wala tayong kliyente, paano na? Pag humina ang ating negosyo, paano na? Pag natanggal ako sa trabaho, paano na kung di ako makapag-asawa? Ay, walang nakarelate. Sino po dito ang may masteral ng what if?
Kaya ayaw humakbang dahil lahad-lagan ng what if. Paano na? Kakanta ako doon. Magsishare ako ng word. Baka hindi nila ako pakinggan kasi kilala nila ako eh. Diba, what if? What if? What if? Yan, ang epekto sa kainom ng milk tea. Lagi nang nagdududa, what if? Okay, tandaan po natin to. Hindi tinugon si Moses sa kanyang what if. Kasi tayo, kahit sa mga Kristiyano tayo, ang dami pa rin natin pagdududa sa Panginoon. Katulad pa rin tayo ng mga taga-sanlibutan. To see is to believe pa rin tayo. Kaya lang, sabi ng Panginoon, hindi siya sinagot. Wala. Sige, hindi ako makapagsawa, wala akong gato. Kaya lang, ang sagot sa kanya ng Panginoon sa verse 2, what is in your hand? Hindi sinabi ng Panginoon na, what if? Oo nga no, paano nga kung wala Moses? Oo nga no, paano kaya pa di ka pinakinggan? Remember, during that time, Moses was 40 years sa pagtatend ng sheep, pag-aalaga. Alam niyo yung istorya, di ba? Umalis siya sa Egypt kasi may napatay siya, nagtago siya, napunta sa dyan. And 40 years, ang kausap niya lagi, kasama niya lagi mga tupa. Merong problema sa speech sa pagsasalita si Moses. Medyo utal siya. Kasi ba naman, 40 years kausap mo laging, Kaya siguro si Moses magsasalita, paano? Papakinggan? Ganito nga magsalita, papakinggan ba ako? Diba? Minsan, pag tayo tinatawag ng Panginoon, we'll always look to our weaknesses. Tinitingnan natin yung ating kakulangan. Tinitingnan lagi natin yung ating failures. Tinitingnan lagi natin yung ating past. Pero ang tanong sa kanya ng Panginoon, Moses, ano ang meron ka sa iyong kamay? And Moses said, a staff. Tungkod. And you know, saan galing? Ang mga tungkod. Ito ay galing sa sanga, patay na sanga. Di ba yung mga tuod yan? Ngayon, anong ginawa ng Panginoon nung makita yan? Kaya tayo rin kapatid, ito ang tanong sa atin ng Panginoon. Sa lahat ng what if mo, ang sasagot sa atin ng Panginoon, ano bang meron ka ngayon? Lord, ito lang eh. Ito lang ang pera ko ngayon eh. Mula dyan, pwede magpasimula ang Panginoon. Kung meron kang pagmamahal para sa iyong mahal sa buhay, para sila'y makakilala sa iyong mga anak, yung pagmamahal na yan, pwedeng paramihin ng Panginoon yan para laging mo silang ipanalangin sa ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Kung anong meron ka ngayon sa kamay mo, lalo na kung meron kang pananampalataya. Ang sabi sa Bible, kahit kasing liit ng buto ng mustasa ang pananampalataya mo, masasabi mo sa bundok na lumipat ka, mga imposibleng bagay kahit maliit ang pananampalataya mo. From there, patuloy na gagawa ng himala ang Diyos sa buhay mo. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Then the Lord said, throw it on the ground. Moses threw it on the ground and became a snake, and he ran from it. Sabi ng Panginoon, sige, ihagis mo sa aking paanan niyang Sige, itapon mo. Nung tinapon ni Moses, ano nangyari? Naging sawa. Ano minsan ang ibig sabihin ng Panginoon? Gusto mong maranasan ng kapangyarihan ng Diyos? Gusto mong maranasan ng himala ng Diyos? Minsan, meron kang itatapon, meron kang pakakawalan, meron kang bibitawan, at meron kang tatakbuhan. Minsan, di natin maranasan ang kapangyarihan ng Diyos kasi patuloy natin hinahawakan eh. Kasi akala natin dito lang tayo magiging masaya. Akala natin ito ang magiging dahilan para pagpalain tayo. No! Kaya kung ano sinabi ng Panginoon na bitawan at takbuhan mo, gawin mo na. Okay, ngayon, ang sabi ng Panginoon sa verse 4, then the Lord said to him, reach out your hand and take it by the tail. So Moses reached out and took hold of the snake and it turned back into a staff in his hand. Ngayon, sabi, takot na si Moses, pinahawak pa sa buntot ng ahas. At nung sinunod niya ang Panginoon, take note of this, sinunod niya, it is by obedience, okay? So nung ginawa niya yon, bigla, naging stop uli. Can you see? Diba? Habang tayo ay sumusunod sa Panginoon at pinagawa ni Lord ang mga bagay na ito. Bakit?
Pinaranas niya yung burning bush, pinaranas niya yung staff, naging snake, mga imposibleng bagay. Kasi nga, ito yung pwede niyang sabihin sa mga tao. Mga kapatid, when we share to the people, sabi ko sa inyo, ang mga tao, ang isip nila, to see is to believe. Pero pag nakita na may pagbabago at may himala sa buhay mo, alam ko, maniniwala na rin sila. This said the Lord is so that they may believe, para sila'y maniwala, that the Lord, the God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has appeared to you. Kasi hindi pwedeng gawin ng tao yan eh. Diyos lang ang makagagawa nun. Biro mo may apoy pero hindi natutupok. Diyos lang yan. Siguro sapat na yan na ebidensya para maniwala ang mga Israelita sa iyo. Ngayon, tandaan po natin, ito ang tanong ngayon. Okay? Mabilis po ba ako? Naintindihan niyo po ba? Okay, pasensya na po kayo, may taxi nag-aabang sa akin. Okay. Ngayon, ito ang tanong. Bakit hindi natin nakikita ang mga pinaniniwalaan natin? Kaya yung iba, sabi niya, ayoko nang maniwala. Anong silbi? Naniniwala ako, wala pa rin ako nakikitang ebidensya na talagang sumasama at tinutugon ako ng Diyos. Kaya iba mga Kristiyano, nananatili sa kanila yung kaisipan na yun. To see is to believe. Para maniwala ako at magpatuloy ako. Ngayon, ano ang dahilan bakit hindi natin nakikita ang ating mga pinaniniwalaan? Una, we always see others. Lagi natin nakikita yung ibang tao. Remember this, sa verse 1 ng chapter 4. When Moses answered, "What if they do not believe me? Listen to me and say, the Lord did not appear to you." Moses, hindi niya tinanong si Lord, hindi niya sinabi ito kay Lord dahil hindi siya naniniwala sa Diyos. Sinabi niya ito dahil inaalala niya yung mga Israelita. Moses knew, dahil nga nakasama niya yung mga Israelita, ang titigas ng ulo nito at mga reklamador. Diba? At totoo lang naman eh. Ganon din naman sa atin eh. Diba sa ating buhay? Minsan kung tayo, sasabihin natin, Lord, ginawa ko naman ang lahat ah. Pinanalahan ko na, lumuhod na ako, iniyakan ko na, diba? Tinadyakan ko na, lahat ginawa ko na, Lord eh. Pero wala pa rin nangyayari eh. Kasi nga minsan, ang problema, wala sa atin. Pero minsan, ang problema talaga, ito eh, pagpatuloy natin hinahawakan sa ating kamay na akala natin, kaya natin kontrolin yung mga bagay na nangyayari sa atin. Amen po ba? Minsan, ginawa mo na ang lahat, then it's time. Throw it at the feet of Jesus. Minsan kami ganun din. Alam mo, when we preach here, sabi namin, Lord, para wala naman nangyayari eh. Yung iba, ganun pa rin ang ginagawa. Pinipreach na dito kung ano yung mga kasalanan na dapat iwasan, but still, they're still living. Anong gagawin namin? Titigil na ba kami sa pangangaral? Dahil hindi namin nakikita yung resulta sa inyong pamumuhay. Tama po ba? Na minsan talaga makapagpapahina yun eh. At minsan, doon natakot si Moses. Paano lang pag di naniwala? Paano pag di lang pinakinggan? Ngayon, tanda po natin to. Sometimes the things that you're afraid of can be a clue to the things you're assigned to. May mga tao talaga, o may mga tao na tinawag ang Diyos na nung una, parang ayaw nila. Mahina ako dyan eh. Nahihiya ako sa mga tao eh. But look at now, nasa na sila? Ngayon sila yung malakas ang loob na nangangaral. Kasi alam ng Diyos, yung mga tao, may takot sila sa puso dahil hindi para sa kanilang sarili o hindi dahil para sa Diyos. Natatakot sila dahil ayaw nilang mapahiya. Dahil ang Diyos na tumawag sa kanila ay makapangyarihan. At pag di nila nagawa ito, mapapahiya ang Diyos sa kanilang buhay. Amen po ba? Minsan ito yung clue. Dahil pag nakita ng Diyos na ikaw, natakot ka, hindi dahil para sa sarili mo, doon nakita ng Diyos na umaasa ka sa Panginoon. Dumidepende ka sa ating Panginoon. Hindi po ba? Marami dito ginagamit ng Panginoon. Akala mo, hindi makakatugtog, hindi makakapagsalita. Si Moses, lagi ang inisip niya, paano na itong mga ibang tao to? Mga kapatid, tandaan po natin to. Stop measuring your future problems by your present strength. Kung aasa tayo ngayon sa ating sitwasyon, sa ating kalalagayan, may problema ka ngayon, mahina ka ngayon, kabataan ka pa lang ngayon, kapatid, pag nakita naman ng Diyos ang puso mo, that you are so curious na maalab ang puso mo na maranasan ang presensya ng Diyos,
Maalab ang puso mo na ikaw ay gamitin ng Diyos. Huwag kang mag-alala dahil ang Diyos lagi nandyan para i-sustain ang lakas na kakailanganin mo. Number 2, hindi natin nakikita ang pinaniniwalaan natin because we don't see what we have. Hindi natin nakikita kung anong meron tayo ngayon. Kapatid, ngayon na tumanggap ka sa Panginoon, alam mo ba kung ano tinanggap mo sa Panginoon? Una-una, kaligtasan. Ibig sabihin nun, mamatay ka man physically, pero muli ka mabubuhay at mabubuhay ka ng walang hanggan kasama ang ating Panginoon. You have salvation of God. You have the protection of God. You have the favor of God. Minsan, doon tayo nadidistract tayo Hindi tinanong ng Panginoon si Moses kung anong meron siya dahil hindi niya alam. Tinanong niya si Moses kung anong meron siya para malaman niya. Minsan, tayo mga tao, sa sobrang focus natin sa problema, sa sobrang focus natin sa mga bagay na wala tayo, sa sobrang focus natin sa mga bagay dito sa mundo, nakakalimutan na natin kung anong binibigay sa atin ng Diyos. Yes! Marami kang prayer request na hindi dininig ng Diyos, hindi binigay ng Diyos, pero marami rin bagay ngayon na meron ka kahit hindi mo hiningi sa Diyos. Ang problema, lagi natin sinasabi, wala, kahit meron. Naintindihan niyo po ba sinasabi ko? Tinanong ni Lord si Moses, dahil hindi alam ng Diyos na kung anong meron siya. Para to remind Moses, ano bang meron ka sa buhay mo? Sabi niya lang, tuod lang po to patay na kahoy lang to Then the Lord said to Moses, what is in your hand? Sabi doon, it is a staff. Ang mga bagay, itong problema mga kapatid Sabi doon, the solution is not in your hands, but it involves your hands. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Kaya hindi natin nararanasan na masyado ang kapangyarihan ng Diyos. We take control of the things na akala natin meron tayo. Ayaw natin ihagis sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin, ayaw natin ipagamit sa Panginoon. May buhay ka, may lakas ka, may talino ka, may talento ka. Kaya nga kapatid, tandaan natin kung patuloy mo yung hahawakan sa sa kamay mo, tuod lang yan. Patay lagi yan. Kaya matalino ka, wala ang Diyos, walang kwenta yun. Maganda ka, walang Diyos, walang kwenta yun. Kaya wag na wag kang papasok sa negosyo na di mo kasama ang Diyos. Wag na wag kang papasok sa trabaho na wala ang Diyos. Wag kang mag-aaral na wala ang Diyos. At wag na wag kang mag-aasawa na wala ang Diyos. Bakit? Hindi yun magtatagal. Dahil ang magtatagal lamang ay yung mga bagay, mga tao na nagpapagamit sa Diyos. Kung ang buhay mo, ayaw mong ipagamit sa Diyos, maniwala ka, hindi magtatagal yan. Dahil ang pinangakuha lang ng Diyos na buhay ng walang hanggan, yung mga tao na sumurrender sa ating Panginoon. Sabi ng Biblia, ang sino mang nagmamahal ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Pero yung nagpapagamit sa Panginoon, ang magkakaroon nito. Walang permanente dito sa mundo. Ano man ang pinanghawakan mo, pag hindi mo yan bibitawan at ipapagamit sa Panginoon, yung talents mo, yung skills mo, hahayaan mo bang sementeryo lang ang makinabang niyan? Mamamatay ka, talented ka, ang galing mong kumanta, ang galing mong tumugtog, pero nanatili ka lang nakaupo. Di mo pinagamit. Ang makikinabang lang yan, yung sementeryo. Kaya alam mo, ang pinakamayaman lugar dito sa mundo, walang iba kundi sementeryo. Bakit? Maraming namatay na tao. Ubod ng yaman, hindi pinagamit kay Lord. Ubod ng talento, hindi pinagamit kay Lord. Ang nakinabang, yung lupa lang, sementeryo.
Nawa, hindi mangyari sa atin yun. Gusto natin magtagal ang buhay natin? Kasi si Lord, sabi doon, Lord, hindi lang buhay dito sa mundo, kundi eternal life, everlasting life. Sino may kakayahan na magbigay? Walang iba, kundi ang ating Diyos. And sometimes, ito sasabi ko, si Moses, dumating sa punto niya na, hindi ka naman sinabi, Lord, hindi ako nagda-doubt sa iyo. Kaya lang minsan ginawa ko ng lahat eh. Pero wala pa rin mangyari. Kaya nga, huwag mo kasing kontrolin. Huwag mo kasing hawakan. Hindi mo kaya yan. Sabi ng Lord, hindi yan, it's not all about me, but it's all about God. Lord, ang anak ko, asawa ko, hindi ko pa talaga kaya lahat na. Binigay ko ng gusto nila. Sobra ko nang pinagpipray, ganun pa rin. Ibigay mo na sa Diyos, kapatid. Throw it at the feet of Jesus. And let God do in their lives. Amen? Okay, pangatlo. Binibilisan ko na po kasi may dalawa pa tayong istorya. See the Lord working in you. Kapatid, para kanino ka nabubuhay? Kung ang sagot mo, nabubuhay ka para sa pamilya mo, kaya pala, pag may problema sa pamilya mo, lugmo ka na. Kasi, kung sa para kanino ka nabubuhay, may epekto yan sa atin eh. Para kanino ka nabubuhay? Para sa girlfriend mo, sa BF mo? Kaya pag nag-break ka, wala na. Guho na ang mundo mo. Paano ka nabubuhay? Para sa internet. Kaya pag walang internet, nagwawala ka. Para kanino ka nabubuhay? Kasi pag ikaw, nabubuhay ka para sa Diyos, hindi man ako bigyan ng atensyon ng tao, hindi man ako mahalin ng tao, merong Diyos na nagmamahal sa akin. Hindi man bigyan ako ng mga tao, ng pabor o kahit anong bagay, hindi man ako bigyan, merong Diyos na magbibigay sa akin. Iwanan man ako ng kahit sino, merong Diyos na laging sasama sa akin. Magkasakit man ako, wala man ako pambayad sa doktor, pero may Diyos na magpapagaling sa akin. That's the point. Para kanino ka nabubuhay? Kung nabubuhay ka para sa mga material things in this world, naku po, kawawa kang tao. Even the Bible says, kung ang pag-asa mo ay nandito lang sa mundo, ikaw na ang pinakaabang tao na bubuhay dito sa mundo. Kasi bakit? Kung ang pag-asa mo dito sa mundo, lahat ng bagay dito sa mundo, mawawala, masisira. Pero ano man ang bagay patungkol sa Diyos, iyan lang ang magtatagal. Kaya pahalagahan mo ang kaligtasan mo. Pahalagahan mo ang relasyon mo sa Diyos. Pahalagahan mo yung commitment mo sa Diyos. Dahil iyan lang ang magtatagal. Amen po ba? Okay, ngayon. This is what the Lord said, so that they may believe that the Lord, the God of their... Sabi ng Panginoon, bakit ko pinakita sa iyo lahat yan, Moses? Para manampalataya ka, hindi lang ikaw, pati lahat ng mga tao na sinasabi mo na paano na sila, maniniwala sila dahil yan sa mga naranasan mo at himala na nakita mo. Gusto ni Lord, pag pinangunahan mo na Moses, ang mga Israelita, maraming trials, oppositions ka mararanasan, pero manalig ka lang sa akin. Huwag mong kontrolin, huwag mong hawakan, huwag mong angkinin, mag-aumasa ka sa Panginoon. And just the same, God is telling to all of us, kung ano man ang gusto natin mangyari sa buhay natin, huwag tayong umasa sa ating sarili, umasa tayo sa ating Panginoon. Amen? Okay, ngayon, dito na tayo sa 12 stories. Si Moses going to the promised land. Sinabi niya, kaya doon siya nag-end para maniwala sila kasi gusto ni Lord, umasa siya sa Panginoon. Ngayon, alam niyo ba, going to the promised land, dapat 11 days lang yan. Nasa Deuteronomy yan eh. I forgot the verses. Okay, sabi doon, 11 days lang yan. But, it took 40 years for the Israelites to go to the promised land. Bakit tumagal ng 40 years? Ang tanong. Ito kasi ang nangyari. Okay. Nung pinadala na, sabi ng Panginoon, Moses, sumanap ka na bawat isang tribo, isang representative. 12 tribes, so 12 representatives. Yung 12, mag-spy sa promised land. Tingnan yung lupain, kung ano-sino nandoon. Bumalik sila. Sa verse 26, nag-report sila. Yung 10, anong report? Totoo po. Mataba yung lupa doon.
Pag sinabing mataba, nakatingin agad sa akin. Sabi doon, mataba yung lupain doon. Well, in fact, ito po yung bunga. Di ba? Lalaking ubas, pinapasa nila. Meron talagang honey. Di ba? May pulot-pukyutan. Kaya lang, nandoon din ang lalaki ng tao doon, mga higante. Nandoon pa yung mga Hebuseo, Amoreo. Di ba? Sabi doon, nandoon yung mga kaaway natin. Ngayon, nung marinig ni Caleb yun, itong sagot ni Caleb. Sabi sa verse, sa verse 20, Then Caleb silenced the people before Moses and said, We should go up and take possession of the land. We can certainly... May sinabi ba si Caleb na, sasamahan tayo ng Diyos, makakaya natin yan. May nakalagay ba? May nakalagay ba? So, ibig sabihin, nung papunta pa lang sila sa Promised Land, ito yung confession ni Caleb. Ang sabi ni Caleb, kahit may mga higante dyan, kahit may mga kaaway dyan, kaya natin yan! Kaya natin yan! Kaya pala tumagal ng 40 years dahil umasa sila sa kanilang sariling lakas. Kapatid, alam po ba natin na nasa nakataya sa ating mga kamay kung kailan ibibigay ang pagpapala? Kayo po ba'y naniniwala? Pwede bukas maghimala ang Diyos sa buhay mo. Pwedeng sa Sabado maghimala ang Diyos sa buhay mo. Pwedeng next week. Pwedeng next month. Parang kakonti ng pakonti Diba? Kasi nga sabi doon, 11 days lang dapat ang travel. Pero bakit tumagal? Kasi nga, umasa sila sa sarili nila. Every time na nakikita ng Panginoon na ikaw ay umaasa lamang sa sarili mo at hindi sa Diyos, doon pala tumatagal ang mga promises ni Lord sa ating mga buhay. That's the reason why. Kaya hindi natin kakayanin yan ang sarili. Kaya nga, we need faith. Kailangan natin maniwala. Amen? Ngayon, there's a story. So, yun ang dahilan. Bakit tumagal lang 40 years? Ngayon, meron naman isang storya. Ito naman sa 1 Samuel 13:16-22. This is the time na kung saan kinupkob, nilupig ang mga Filisteo. Ng mga Filisteo ang salita. Bakit? Kasi nung maghari si Haring Saul, he was then 30 years old nung siya ay maghari sa Israel. At ngayon, pinosisyon niya yung maraming kawal niya. Sa isang kawal sa Gibeah, nandoon si Jonathan, yung kanyang anak. Sabi niya, anak, diyan ka pumesto. At napatay, nakubkob ni Jonathan yun. Ngayon, nakarating sa mga Filisteo, nangyari. Nanginig sa galit ang mga Filisteo. Kumuha sila ng mga kawal. 30,000 ang mga nakakarwahe. You know what is karwahe? Chariot. Okay, alam niyo po ba yun, mga kabataan? Alam niyo yung chariot? 30,000. At sabi doon, sindami ng buhangin, yung dami ng kawal. Sabi lulusobin natin yung mga Israelita na yan. Hindi pa pwede tayo yung makubkob. Ngayon, ito nangyari. Nung narinig ng mga Israelita yun, natakot sila na ganun kadami yung susukob sa kanila. Yung iba nagtago sa kuweba. Yung iba sa mga balon. Kung saan nagtago. Di ba? Alam niyo ba natira? 600 na lang ang natira. Okay? Pati yung mag-ama. And during that time, nung lulusobin sila, lalong natakot ang mga tao. Bakit? That's sa verse 19 ng 1 Samuel 13. Not a blacksmith. Alam niyo po ba yung blacksmith? Panday. Wala si FPJ doon. Walang panday noon sa Israel. Anong ginagawa ng mga panday? Gumagawa ng swords, tsaka spears. Akalain nyo, lulusubin kayo ng libo-libo pero walang kayong mga sandata? Ngayon, ano nangyari? Dahil walang gumagawa. So, all Israel went down to the Philistines to have their flow, points, mattocks, axes, and sickles sharpened. Ang may sandata lang noon ay si Saul at si Jonathan. Ngayon, ang ginamit ng mga Israelita, yung kanilang mga palakol, kalaykay. At saan nila pinapasharpen? Hinahasa sa mga kalaban, sa Filisteo. Pupunta sila, magbabayad sila ng mahal para lang hasain. At saan sila pupunta? Doon mismo sa mga Philistines, sa mga
Kaaway nila. Ngayon, this is very alarming. Nangyayari ito sa panahon ngayon, mga kapatid. Tingnan ninyo, parents, look at your children. Saan nila hinahasa ang talino nila? Saan nila hinahasa ang skills nila? Pambihira sa mundo, sa social media. Tanungin mo mga kabataan ngayon, sino si Moses? Gumawa ng arko? Hello, awit sa'yo. That's why we encourage you all parents, please. If we want to raise a God-fearing generation, dalhin nyo sa church ang mga anak nyo. Dahil dito tinuturo ang patungkol sa Diyos. Pambihira. Minsan may nakita ako doon sa likod, isang maliit na kabataan, nagpe-praise and worship. Alam nyo kung paano sumayaw. Alam nyo sayaw. Ano yun? Sabi ko, ano sayaw yun? Tapos nakakita ko, trending pala yun. Yung ganun. Ba't di bagay talaga sa akin? Pagdating sa TikTokan, ang uhusay ng mga bata ngayon. Now, this is very alarming. At nangyayari ito ngayon. Nahahasa ang talino, ang skill sa mga kabataan, hindi dito sa Word of God. Tanungin mo kung sino si Joshua, kung sino si Samuel, si Jeremiah. Hindi alam kung sino. Pero pag sa mundo, tanungin mo, ang daming alam. Parents, be alarmed. Paano tayo makaka-raise ng God-fearing generation? Kung iahasa lagi natin ang ating mga anak doon sa mundo at hindi dito sa church. Samantala dito sa church, pag nag-aral ka ng Word of God, di po ba? Marami tayong natututunan. The values of life. Kasi aanhin mo yung matalino, wala namang values. Tama po ba? Yung mga maliit na bata, ang admin topic ngayon sa Sunday School about politeness, saying thank you, excuse me, sorry po, and opo, kaya dalhin nyo ang mga anak nyo doon sa Sunday School. Saan matututunan ng mga bata ang mga bagay patungkol sa Diyos? Not the world. The world will not teach them. Ang ituturo lagi ng mundo, mapalayo sila sa ating Panginoon. Kaya ito, mga Israelita, ang ginagawa nila, nagpapahasa sila doon sa kaaway. Sana hindi po mangyari ito sa atin, mga nanay, mga tatay, ng ating mga anak, mas marami pang alam sa mundo kaysa sa ating mga patungkol sa Diyos. Amen? Ba't mahimik kayo? Galit na kayo. Okay, tingnan natin to Saul, okay, ngayon si Jonathan, dalawa lang silang merong armas, pero sabi ni Saul, sabi ni Jonathan, hindi pwede to. Nakaupo lang tayo dito, mamamatay na lang tayo, lulusubin tayo. Kailangan gumawa tayong paraan. Kailangan lusubin din natin sila. Sabi niya sa armor bearer niya, nakahanda ka ba? Kasi naniniwala ko, binigay na sa ating mga kamay ang mga kalaban na yan. At sasamahan tayo ng Diyos. Marami man tayo o kukunti na tayo, bibigay sa atin ni Lord ang tagumpay. And his armor bearer said in verse 7, sa 1 Samuel chapter 14, kung ano naiisip mo, kung ano nakikita mo, gawin mo. Sasamahan kita. Ang puso't kaluluwa ko ay nasa iyo. Masarap kasama yung malalakas ang loob. Kahit ko konti lang, basta ang kasama mo, malakas ang loob. Ang hirap kasing kasama, yung konti may marinig lang, konting problema lang, ayoko na. Ang hirap kasama nun. Hindi natin makukuha, hindi natin mararanasan. That's why I'm telling you this, Kung napapansin nyo yung mga preaching ngayon, be brave little one. Kasi nakikita ko ang mundo ngayon, pahirap ng pahirap. Ang labanan ngayon, patindi ng patindi. Kung hindi ka kakapit sa Diyos, tiyak magiging talunan ka. Kapatid, ang nakakahinayang sa akin, yung lahat ng naranasan mo sa Lord for how many years, matatapon lang pag hindi ka nagpatuloy. Ang sabi ni Jonathan sa kanyang armor bearer, lulusob tayo.
Ito yung clue, ito yung confirmation na kasama natin ng Diyos. Pag sinabi nila na, o sige, hintayin nyo kami dyan. Ibig sabihin nun, hindi. Kailangan na sabihin nila, sige, lumapit kayo. Pag sinabi nila, lumapit kayo, lulusob na tayo. At alam nyo, sa paglusob na yon, sa nasa tuktok sila, umakyat sila doon sa taas. Pag may naganon si Jonathan, yung armor bearer niya, papatay niya pa ng ganon. 20 ang napatay niya. Sapat na yun, natakot na yung mga kaaway nila. At alam nyo nangyari, kasama nila ang Diyos, niyanig yung lupa ng ating Panginoon. At doon nagtakbuhan ang mga kaaway. You want to see what you believed? Kailangan mo ng courage. Huwag mong tingnan yung sinasabi ng tao sa'yo. Tignan mo kung anong meron ka. May buhay ka, may lakas ka, may pagpapala ka, may resources ka, may talino ka, may pamilya ka. Higit sa lahat, may Diyos ka na laging kasama mo. And look, what his father, si Saul, ano lang ginawa niya? Saul was staying on the outskirts of Gibeah under a pomegranate tree in Migron. With him were about 600 men. Ang daming kasama ni Saul, pero si Saul, nagdesisyon, umupo na lang doon sa ilalim ng pomegranate. Alam niyo ba yung pomegranate tree? It's a symbol. It's a tree in the promised land. Kaya hindi uobra sa Diyos na upo-upo ka lang. Kailangan maging Jonathan tayo. Ang kalaban, hindi tinataguan. Magpapakita tayo sa kalaban. Dalawa lang sila, pero nagpakita sila. Ano, ha? Nandito kami. Kala nila, napapalibutan ko na kayo. Akala nila marami, pero dalawa lang sila. Kaya pag ikaw, alam mong may Kristo ka, may Diyos ka sa buhay mo, hindi ka magtatago sa problema. Magpapakita ka. It's about time that you stand up. Kailangan si Jonathan, nag-climb pa siya sa mataas na bundok. Talagang, nag-effort siya. Kaya kung gusto mo maranasan ng miracle sa buhay mo, you have to take the courage. Kailangan may effort ka. Hindi yung mag-stay ka na lang, paupo-upo ka lang, declare ka lang, declare, I declare. Kahit mag-pray ka lang, mag-pray, mag-devotion ka ng devotion, kung walang action, baliwala yun. Prayer with action, yan ang tinutugon ng ating Panginoon. Mag-devotion ka, kahit ang daming iyak na iniyak mo, pero hindi ka rin gumagawa, hindi ka nagpapakita. Tago ka ng tago, mga kapatid. I'm sorry to tell you, you will not go to your promised land. And this is the message God wants to all of us. Na kailangan maging matapang tayo. Kaya ang mga taong naniniwala ay ang mga gumagawa. Kasi faith with action. Kasi kung di mo nasama ng action, yung pananiwala mo, pananampalataya mo, baliwala din. Kapareho lang tayo na sanlibutan. To see is to believe din. O sige Lord, pag may nakakita na ako, pag tinugon mo ako, doon pa lang ako gagawa. No. It's not to God. Humakbang ka muna sa pananampalataya at doon mo lang makikita. Amen po ba? So Jonathan said to his armor bearer, climb up after me, the Lord has given them into the hand of Israel. Kaya mga kapatid, ito po tandaan natin, as I end. When you stand to believe, pag kayo tatayo sa iyong paniniwala, you will see how God will work on you, and they will see that the God you serve is the most powerful God. Kailangan tumayo ka, magpakita ka, it's about time, hindi na tayo magtatago. Huwag tayo maging katulad ni Saul, enjoying the preaching. It's about time. Gumawa na tayo. Kapatid, meron kang talento eh. Naniniwala ako. Yung curiosity mo, dapat magtatapos yan sa paggawa mo at pagkilos mo para sa ating Panginoon. Amen po ba? Dahil naniniwala ako, kung tayo hahakbang sa pananampalataya, marami pa tayong mararanasan at ang katuparan, the fulfillment of His promise and His word to all of us, makukuha na natin yan. Wag lang tayong paupo-upo lang. Ano po? Wag tayong patago-tago lang. Hindi kinalulugdan ni Lord yun. Kasi parang pinahihiya mo na may Diyos ka. Patago-tago ka.
meron ka naman talento. Tama po. Parang wala akong kausap dito. May kausap pa po ba ako? Sino ngayon ang gustong makuha at maranasan yung kapangyarihan ng Diyos? Naniniwala ba kayo na kayang gawin ni Lord sa iyo yan? Sige po, kung naniwala ka, tayo po lahat ay tumayo. And as I worship the Lord, hallelujah. This song will remind all of us that God is a true God. At ano naman sinabi at pinangako niya, tiyak gagawin niya. Hallelujah. Hallelujah. Never have I doubted all the plans you have for me. I have seen you open up new doors. Couldn't comprehend such a love like yours. Faithful God whose promises fulfill. From here I see the reason all the doors you closed for me. Secure me from my failing wings. I know now I won't be moved. I will trust in you. My God has never failed me yet. He will deliver me, I know. He holds the power that can break my limits down. He won't fail me, he'll never fail me. Faithful God whose promises fulfill. From here I see the reason all the doors you've closed for me. Secure from my failing wings, I know now I won't be moved. I will trust in you. Come on! My God has never failed me. He will deliver me, I know. He holds the
Salamat sa iyo, Panginoon, na sa umagang to, sa araw na ito, ipinaunawa mo sa amin, O Diyos, nasa aming kamay kung gaano katagal matatanggap namin ang mga himala sa buhay namin. Nakadepende, Lord, kung gaano kalaki ang aming paniniwala at pananampalataya sa iyo para maranasan pa namin ang mas maraming miracles sa buhay namin, Panginoon. Lord, teach us na magkaroon kami ng obedient heart, yung mga bagay na pinabibitawan mo sa amin, yung mga bagay na gusto namin takbuhan namin, Lord. Give us an obedient heart, Lord. At huwag kaming aasa sa aming sariling lakas. Dahil hindi tatagal ang lahat ng meron sa amin kung ito'y sasaralinin lamang namin, Panginoon. It's only the thing, the people, that we will surrender to you, God, that even the plans and the ambitions that we have, na meron kami sa buhay namin, Lord, magtatagal lamang ito at kami rin ay tatagal kung kami, Lord, ay patuloy na aasa sa iyo, Panginoon. Lord, we are praying everyone na nandito, Panginoon. Ang mga magulang, O Diyos, hallelujah, sa patuloy na pananalangin para sa kanilang mga anak. Lord, minsan nakakahinawa na sa lahat ng ginagawa at nangyayari. Sobrang nakakasakit sa aming mga puso, Panginoon. Pero Lord, we're just giving it up to you, Lord. We just throw it, Lord. Ang aming mga anak, binibigay namin sa iyong mga kamay, Panginoon. Dahil di namin sila kaya bantayan 24/7, Panginoon. Pero ikaw, Lord, kayang-kaya mo silang bantayan. And we pray, Lord, sa mga kabataan na narito, that they will have a strong conviction, O God, to do what is pleasing to you and not to men. Hindi ang kanilang ipapursue ay ang mga bagay na makapagpapasaya lamang sa kanila. Kundi, Lord, asamin nila, i-pursue nila, Lord, ang samahan mo sila hanggang sila, Panginoon, ay magtagumpay sa kanilang mga buhay. Alisin mo, Lord, sa isip ng mga kabataan na narito na hindi namin kaya sa aming sariling talino at lakas lamang. We will not depend on people, but we will depend always on you. Give them the courage to say no sa mga bagay na hindi nakalulugod sa iyo, Panginoon. Na hindi nila bibigyan ng Lord, ng kaluguran, ng kanilang sariling nasa, ang nasa ng laman, kundi Lord, kung ano ang desire mo para sa kanila, ito ang ipapursue nila, Panginoon. Lord, teach each and every one of us, O God. Kami na narito, Lord, na bilang Kristiyano, na sinasabing Kristiyano, sinasabing may paniniwala at pananampalataya sa iyo, tulungan mo kami ng mamuhay, Panginoon, dito sa mundo, na talagang nakikita sa aming buhay ang kapangyarihan mo. Na hindi maging maraming problema man ang dumating, magpapatuloy kami, mananatili kami, magiging matatag kami, dahil hindi kami nabubuhay para sa tao lang, nabubuhay kami para sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Walang magagawa ang tao, pero ikaw, Lord, marami kang kayang gawin sa buhay namin, Panginoon! At pwede rin mangyari, Panginoon, yung promise land na yan, pwede dumating ngayon, mamaya, bukas, sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon, makakarating na namin at makakuha na namin yung promises na yan, Panginoon. But it's all up to us, O God, kung gaano kalaki ang aming paniniwala at pananampalataya sa iyo. Lord, we will continue to depend on you. We will continue to trust in you, knowing that you know everything in our lives, O God. Patuloy mo lang kami samahan, Panginoon, at patuloy bigyan ng katatagan. Church, it's about time na magpakita tayo. Huwag tayo maging katulad ni Saul na nakaupo lamang at naghihintay. Declare ng declare pero hindi gumagawa. Be like Jonathan. Kailangan mag-step up, kailangan gumawa, kailangan lumaban, kailangan maniwala, kailangan manampalataya. Because our God will never fail us. He will never fail us.
Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, O Diyos. Alam ko na marami kang kinausap sa mga sandaling ito. And as we receive your word, Lord, patuloy mo pong itanim ng malalim ito sa aming puso. Na hindi lamang ito papakinggan, kundi isasagawa din namin, O Diyos, para maranasan namin ang katotohanan ng iyong mga pangako. Salamat po, Ama, sa mga anak mo na handang sumunod, handang magpaturo, handang magpakumbaba, at handang magbigay para sa iyo, Lord. Hindi mo bibiguin ang sino man na umaasa sa iyo. At patuloy namin ito pangahawakan sa pangalan ni Jesus. Amen.